Nabuntis si Emma ng kanyang 2 months boyfriend na isang professional photographer sa pag-aakalang pananagutan siya nito. Kaya lang bigla itong nawala na parang bula at walang pasabi na hindi nga nito alam nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawa. Sinubukan niyang puntahan ito upang ipaalam ang kalagayan niya, kaya lang ang mata pobre nitong ina ang nadatnan niya. Pinagtabuyan siya at hindi tinanggap sa pamamahay nito. Kaya nang ma-realize niya ang pagkakamali, tinanggap niya ang kapalaran na maging isang single mother. Nagkaanak siya ng triplets na puro babae at ito ang naging lakas niya sa nagdaang mga taon sa buhay niya. Sa mga taong lumipas ay naging successful ang career ng mga anak niya. Saka naman nagtagpo ang landas lang dalawa ulit, kung kailan nagkaedad na silang dalawa. Handa ba siyang sabihin rito na may anak silang dalawa? O hayaan niyang manatili itong walang alam? Paano kung sasabihin itong mahal pa rin siya nito? Kakagat ba siya agad? Aalis na ako, Manang Nora. Tapos na po ang lahat ng trabaho ko at saka day off ko bukas, kaya wala akong pasok rito. Masayang sabi ni Emma pagkalabas niya ng kusina. Talaga? Good for you. Umiikot ang mga mata na sagot ni Manang Nora. Palibasa, matandang dalaga, kaya ka maldita. Naiiling niyang sabi rito. Aalis ka na nga lang, mag-iwan ka pa ng masasakit na salita. Umalis ka na nga, sagot nito at tinulak-tulak pa siya ng mahina. Teka lang muna, Manang Nora. Hindi pa nga ako aalis. Itutulak mo na ako. Hindi ba ako pwedeng makabali? Tanong niya. Tumahimik ka nga dyan. Nakasahod ka na lahat. Mag-cash advance ka din. Aba, mag-isa ka na nga lang sa buhay. Kaya hindi mo na kailangan ng pera. Sagot nito. Pero ang mas kailangan sa panahon ngayon, malay mo, makakabili ako ng lalaking makakasama habang buhay kapag pinakash advance mo na ako. Nakangisi niyang sabi. Itago mo yung kalandian mo sa katawan, Emma. Baka mabuntis ka ng walang ama ang magiging anak mo dyan sa ginagawa mo. Anong bibili ng lalaki ng pinagsasabi mo dyan? Tigil-tigilan mo nga ako? Saway ng matanda. Pangit ba ako, Manang Nora? 29 na po ako, pero wala pa rin naliligaw sa akin eh. Nakanguso niyang tanong. Umalis ka na nga, bago pa kita mabagsakan itong dala kong kobyertos. Nakasimangot itong sagot. Manang Nora naman, kaya ka hindi nakapag-asawa kasi lahat ng lalaki ilag dyan sa ugali mo. Sayang yung lahi at matris mo. Kagatlabi niyang sabi. Wala ang amo natin dito, nasa ibang bansa, kaya hindi ka pwede makapag-advance ng pera. Dahil mahal kita, papahiramin na lang kita ng pera. Nakangiti nitong sagot. Salamat po, Manang. Makakabawi din ako sa inyo. Masaya niyang sabi at niyakap ang matanda. Asus, hindi mo na kailangan bumawi pa. Ang bait mo kasing bata, kaya loves na loves kita. Sagot nito. Salamat po. Love na love ko din po kayo, Manang. Aalis na po ako. Sa susunod na araw ulit. Paalam ni Emma. Bit-bit ang kanyang backpack palabas ng gate. Ingat ka, Emma. Pahabol na sabi ng matanda. Kumaway na lang siya sa matanda hanggang sa hindi na niya ito nakita. Ang bait talaga ni Manang Nora, kaya nagpapasalamat talaga ako siya ang kasama ko dun. Sabi niya habang tinitignan ang pinahiram nitong pera sa kanya. Sasakay ka, ate? Tanong ng isang binatilyong driver sa kanya. Oo, sa syudad ako tutungo. Sagot niya at ibinulsa ang bitbit na pera. Sakay ka na po rito sa loob. Sabi nito sa kanya. Sige, salamat. Sagot niya at pumasok na sa tricycle. Saan sa syudad ko po kayo ihahatid, ate? Tanong nito. Sa may plaza na lang. Sagot niya habang nakatingin sa labas. 3:00 pa lang ng hapon, kay maliwanag pa ang lugar. Ang sarap gumalas sa plaza kapag ganitong oras at kailangan may pera ding dala-dala. Nandito na po tayo, ate, sabi nito at hininto ang tricycle. Bayad ko, keep the change, sagot niya saka bumaba. Salamat, sabi nito habang naglalakad na siya.
Itinaas lang niya ang kanyang kaliwang kamay bilang pagtango. I miss you, babe. Kamusta ka na? Narinig niyang tanong ng babae sa boyfriend nitong pagdaan niya. Umiikot na lang ang mga mata niya sa kalandian ng mga ito. I miss you more, sagot naman ng lalaki at nagyakapan ang mga ito. Sa umpisa lang yan masaya, maghiwalay din kayo, panigurado. Mahina niyang sabi, sabay upo. Maya-maya lang, nauumay na siyang nakatingin sa bawat magsyota na naglulumpungan kahit saang parte ng plaza. Nagsisisi tuloy siya kung bakit naisipan pa niyang pumunta rito. Maya-maya lang, naririnig niyang parang may pumitik na kung anong bagay malapit sa gawin niya. Pero hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin. Kaya lang, naulit ng ilang beses. Kaya hinanap na niya kung saan galing ang tunog niya yon. Ano yung ginagawa mo? Pagduro niyang tanong sa lalaki, may bit-bit na malaking kamera habang nakatingin sa kanya. Capturing a beautiful view, sagot nito habang nakangiti. Kinukunan mo ba ako ng litrato? Tanong niya at agad na tumayo. Yes or no, sagot nito na parang nambubus ka pa. I-delete mo yan o babasagin ko yung pagmumukha mo, sabi niya at inambahan ito ng suntok pagkalapit niya rito. Easy, high blood ka naman masyado. Pero sayang naman kung i-delete ko ito. Ang ganda mo rito, sagot nito at ibinaba ang kanyang kamay. Patingin nga, baka ipagpalit mo ng manok yan sa kapitbahay niyo, sabi niya sabay tingin sa hawak nitong kamera. Funny? Okay, tignan mo, sagot nito at pinakita sa kanya ang kanyang litrato. Ang ganda niyan. Ako ba yan? Baka pinagluloko mo lang ako. Inis niyang tanong. Silly? Of course, ang tawag rito ay stolen shot. By the way, my name is Eman Donato. I'm a professional photographer. Pakilala ng lalaki at binigyan siya ng halik sa pisngi na mabilisan kaya hindi siya nakailag. Iba na din pala ang makabagong panahon, no? Estranghero pa nga ay hahalik na agad sa pisngi. Mga pangalan ko, walang kangiting-ngiting sagot niya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Baka amoy pawis pa siya. Kakagaling lang siya sa trabaho at hindi pa nakapagpahilamos man lang. Sorry kung na-offend ka, pero it was a sign of greetings. By the way, magkapangalan lang tayo, nadagdagan lang ng isang letra sa akin. Sabi nito. Mas pangit kung naging magkapangalan tayo, tapos lalaki ka. Natatawa niyang sagot. I like your personality, komedyante. Sabi nito at nakangiti pa habang nakatingin sa kanya. Ewan ko sa'yo. Naiiling niyang sagot at tumalikod palayo rito. Wait, aalis ka na? Kakain muna tayo. Ako ang magbabayad. Anyaya nito habang ang lapad pa nagingiti. Para nagpapakyut, kumbaga akala siguro nito madadala siya. Kapag sasama ako, tapos niligawan mo na ako? Tanong niya habang nakasimangot. You're so funny and straightforward. Gusto ko lang maging kaibigan, that's all. Natatawa nitong paliwanag. Hindi na rin masama kung pauunlakan niya ang imbitasyon nito. Gwapo naman, kaya hindi masasayang ang pagod niya. Tara, gutom na rin ako sa kadaldal, sabi niya at nagpatiuna pa sa paglalakad. Saan mo gustong kumain, Emma? Tanong nito habang nakasunod sa kanya. You choose, ikaw naman ang nag-aya sagot niya. Baka sabihin nitong bobo siya dahil hindi siya marunong sumagot ng English. Dito na lang siguro tayo, turo nito sa isang sosyal na kainan. Bagay ba ang suot ko dyan? Tanong niya habang tinitignan ang sarili. Okay lang naman, alangan lamang magsusuot ka ng two-piece bikini para makapasok dyan. Natatawa nitong hirit at naunang pumasok sa loob. Kapag siguro nabaliw ako, pwede na akong magsuot ang sinasabi mo, sagot niya. Pinagpag niya ang suot niyang sandals sa semento para maalis yung alikabok. Nakakahiya naman kung sa bawat apak niya sa tiles ay may maiiwang dumi. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Eman. Aba, ewan ko sa'yo, pero baka
pwedeng ikaw na lang ang kainin ko? Nakangisi niyang sagot. I'm not joking, Emma. Seryoso nitong sabi, kaya natigilan siya. Tignan ko nga yung hawak mo. Ano ba to? Tanong niya at kinuha ang menu. Tinignan lang niya pero hindi niya binasa. Hindi naman niya alam kung anong ulam ang masarap sa lugar na ito. May napili ka na ba? Tanong ulit ito. Ikaw na lang, Eman. Naguguluhan ako eh. Reklamo niya. Okay, sagot nito. Isang oras din silang naghintay bago na-serve ang kanilang order. Nakatitig lang siya sa mga pagkain na nasa kanyang harapan. Magkano kaya mga ito? Mahal siguro ito, pero ang liit lang naman. Let's eat, Emma. Hindi mauubos ang pagkain kung titigan mo lang, sabi nito. Parang hilaw naman yung mga gulay eh, reklamo niya. Wag mong kainin, may meat naman, sagot nito at nag-umpisa ng kumain. Wala naman siyang magagawa, kaya kumain na lang siya. Nang matapos sila sa pagkain, may natira pang sobrang dami. Kaya binuksan niya ang kanyang dalang backpack. What are you doing? Nakakunot ang noong tanong nito. Naghahanap ako ng plastic. Ibabalot ko yung tira natin, sagot niya. Okay, sino ang kakain? Aso niyo? Inosenteng tanong nito. Hindi, ako ang kakain. Sayang kasi kung iiwan natin rito, sagot niya. Gustong bumanghalit ng tawa si Eman sa itsura ng babaeng kasama habang isinil dito ang tira nilang pagkain sa loob ng hawak nitong plastic. Pwede ka namang humiling sa kanila ng disposable Tupperware, sabi niya. Hindi na, mas komportable ako kung ito na lang kasi isisilid ko na lang naman sa loob ng bag ko at ayaw ko magbitbit, sagot nito habang napang-abot ang kilay nito. Tamad ka pala, nakangisi niyang sabi. He's comfortable talking her in any way. Nakakatuwa kasi walang kakeme-keme sa katawan but she's beautiful kahit walang makeup. Ano? Magbayad ka na para makalis na tayo. Okay, sagot niya at tinawag ang waiter upang hingin ang kanilang bill. Pagkatapos niyang kunin ang sukli, lumabas na sila ng restaurant. Salamat sa libre ha. Sobrang nabusog ako, sabi nito. Talaga bang nabusog ka? Parang hindi naman nagkalaman yung tiyan mo o sadyang ang bilis lang magpino ng bituka mo. Nakangisi niyang tanong. Ganito lang talaga ako kahit busog. Nagkibit-balikat nitong sabi. Okay. By the way, I have to go. Marami pa kasi akong gagawin. Paalam niya. Sige, ingat ka, sabi nito at naglalakad na rin palayo. Pagdating ni Eman sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mama sa may sala kasama ang isang babae. Here you are, Eman. Kanina pa kita hinihintay. Halika, ipakilala kita kay Vanji. Nakangiting sambit ng mama niya na alam niyang kinagiliwan nito ang babaeng kaharap. Nice meeting you, Eman. Nakangiting sabi ng babae at napansin niyang malagkit ang naging tingin nito sa kanya. Okay, ano palang meron? Tanong niya. Pagod na pagod siya at gusto na lang humilata sa buong araw. Kagagaling lang niya sa isang photoshoot at nanakit ang kanyang binti sa pagkakatayo. Kinuha kasi si Vanji bilang isang model ng clothing line, kaya ikaw ang gusto niyang maging photographer. Ang mama niya ang sumagot. Yeah, Auntie Talusal recommended you. Sigunda ni Vanji at tumingin sa mama niya. Sige, kailan ba? Tanong niya. Next week, nakangiting sagot ni Vanji. Okay, it's settled then. Magpapahinga na muna ako, mama. Paalam niya na hindi man lang binigyan ng huling tingin si Vanji. Emma notes that her mother tried to pair him to that woman pero wala siyang panahon sa babaeng yun at hindi niya type. Hello, Uncle! Bungad sa kanya ng triplets yang pamangkin pagbukas niya ng pinto. Uy, nandito pala kayo? Tanong niya at isa-isang niyakap ang mga ito. Yes po, pinapasok muna kami rito ni Lola Lucille dahil may bisita daw siya at magulo daw kami. Sagot ni Maine at nagmano sa kanya, saka naman sumunod ang mga kapatid nito. Tama naman si Mama.
Tignan nyo nga yung bedding sa kama ko. Wala na sa tamang ayos. Ang daming kwarto naman rito sa bahay. Dito nyo pa talaga napili ang magtago? Pinanlalakihan niya ito ng mga mata. Pero nagkatawanan lang at inayos ang nagusot na beddings. Ang gandang tignan ang mga ito, magkamukha na at lahat at magkapareha pa ang mga suot kahit headband. Ayan na, tapos na Uncle. Nakangising sabi ni Andrea at tinapik pa ang kanyang kama. Ang kulit niyo talaga no? Buti naman naisipan yung dumalaw rito ano? Pero yung magulang niyo, hindi man lang ako maalala. Sagot niya. Pinsang buo niya si Kaiser na ang tatlong ito magkapatid ng kanilang ama. Dito na daw muna kami magpaampon sa inyo kasi nahihirapan sila. Babalik lang daw kami doon kapag mayaman na sila ulit. Sabi ni Linsay. Ginuguyo lang kayo ng tatay niyo, baka ayaw na sa ugali niyo. Sagot niya habang tumatawa. Ewan, kibit balikat na sabi ni Andrea. Samantalang si Emma naman, sa susunod na araw ay pumasok na sa trabaho. Pasipol-sipol pa siyang papasok sa loob ng bahay. Magandang umaga Manang Nora, bati niya sa matanda. Oh, nandito ka na pala Emma. Akala ko hanggang linggo day off mo. Nakangising tanong nito. Isang linggo kung may lalaki ako. Pero kung wala, sapat na sa akin ang isang araw. Wala din naman akong kaibigan na kasamang gagala. Ngayon ko lang napansin na sobrang lungkot pala ng buhay ko, Manang. Naiiling niyang sambit. Umagang umaga, nagdrama ka na naman. Sige na, kumain ka muna bago magtrabaho. At saka, maibibigay ako sa iyo mamaya. Nakangiting utos ito sa kanya. Sige po, pero ano po yung ibibigay niyo sa akin? Tanong niya. Mamaya na, sagot ni Manang Nora. Kaya walang nagawa si Emma, kundi ang pumasok sa kusina at naganap na pwedeng makain. Sa sumunod na buwan, nagkaroon ng day off si Emma. Sa mall naman siya naisipang gumala. Nakatanggap siya ng walang kaltas na sahuran, kaya balak niyang bumili ng cellphone dahil wala pa siya doon. Magandang umaga ma'am. Ano pong gusto mong bilhin? Cellphone ba o accessories? Tanong ng tindera. Mas maganda ka pa sa umaga, miss. Sagot niya habang naghahanap ng magandang cellphone na babagay sa kanya. Ay salamat po. Kinikilig na sabi ng babae. Pagkatapos niyang bumili, agad siyang naglibot sa buong mall. Ang laki naman nito, baka mawala ako. Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Nang makita niya ang itim na cup, agad niyang hinawakan ito. Kaya lang, may umagaw din sa kanya, kaya nag-agawan silang dalawa. Pagharap niya rito ay nakita niya si Eman. Hoy, magbigay daan ka naman, kasi ako una nakakita nung cup. Nakasimangot habang nakapameywang niyang sabi. Okay, tatanungin ko na lang yung sales lady kung may iba pang stock nito para same tayo. Akin na yan, ako na magbabayad. Sagot ito at kinuha ang bitbit niyang cup saka naglakad papunta sa counter. Hindi siya sumunod sa lalaki. Nag-iba din siya ng pinuntahan at tapadpad siya sa panlalaking damit. Hindi na niya kailangan mag-shopping dahil yung sinabi ni Manang Nora nung nakaraan ay mga damit pambabae pala yun na package galing sa amo niyang babae. Nasaan na yung cup ko? Tanong ni Emma. Binayaran ko na. Sagot ito at ipinasuot sa kanya. Hindi mo naman kailangan bayaran, sabi niya. Okay lang. Nasaan na yung iba mong binili? Tanong nito. Isa lang naman ito, ako na ang magbabayad. At saka, kain na tayo, libre ko. Huwag ka nang umangal, minsan lang to. Nakangiti niyang sagot. Okay, sang-ayon nito agad. Habang naglalakad sila, nag-iisip siya kung saan niya ito pwedeng dalhin yung makakatipid siya. Pero nakakahiya naman kasi nung ito ang nanlibre ay mamahalin siya dito pinakain. Saan mo gustong pumunta, Eman? Tanong niya habang nakasunod rito. Dito ka nga sa tabi ko para tayong pumipila eh, reklamo nito. Hayaan mo na, nakangisi niyang sabi. Hanggang sa napadpad sila sa isang street foods vendor. Ang daming tao, halos hindi sila makadaan. Anong gagawin natin dito? Ang daming tao, tanong ni Eman. Dito tayo kakain, sagot niya. Okay, sabi nito
habang nakatingin sa mga taong kasabayan nila. Keri mo lang kumain sa ganitong lugar? Tanong niya. Oo, pero tingin ko mamamatay tayo sa gutom. Mabuti na lang busog pa ako ngayon. Naiiling nitong sagot na pabulong sa kanya. Busog pa din naman ako eh. Sakto naman kapag matapos itong iba ay gutom na tayo, sabi niya. Samantalang si Emma naman, pasimpleng kumakatingin sa babaeng kasama. Magtiyaga kasi itong nakatayo habang naghihintay na matapos ang iba. Palagi ka bang nagpupunta rito? Ngayon lang. Talaga? Nagtsatsaga kasi naghintay kahit madami naman tayong pwedeng makainan. Hindi ako mainiping tao at saka marunong ako maghintay. Ano bang trabaho mo? Mas maganda yun, may pag-uusapan sila para hindi siya mahilo sa dami ng tao. Kasambahay, pero okay lang naman dahil malaki naman ang sahod at saka wala yung amo, nasa ibang bansa kaya walang magagalit kapag nagkamali. Nakangiti nitong sagot. Hindi ka ba hanapin ngayon? Baka kasi matatagalan pa tayo rito. Tanong niya ulit. Walang problema kasi day off ko naman ngayon. Sagot nito. I see. Tanging nasabi niya. Nakahinga ng maluwag si Eman na makalipas ang ilang oras, nakaupo na rin sila. Napahilot siya sa kanyang binti dahil sumakit ito. Uminom ka muna ng tubig dahil mag-order pa lang ako. Ipapaluto ko kung anong meron sila. Tapos titikman mo kung magugustuhan mo ang lasa. Nakangiting sabi nito at binuksan ang bottled water para sa kanya. Thank you. Umalis naman ito at pumunta sa nakahilerang mga street foods. Pagkaluto ay kumain na sila agad at sakto namang nagugutom na siya. Kamusta? Masarap ba ang lasa? Tanong ni Emma. Oo, tipid niyang sagot. Talaga? Pero kabaliktaran naman sa pagmumukha mo eh. Nalungkot at saka nakakunot yung noo mo. Masarap ba talaga? Nakagiwi nitong tanong. The taste is delicious pero sobrang init kasi. Reklamo niyang sagot. Aba, hipan mo muna bago mo kainin. Sobrang gutom mo na talaga no. Baka mamaya nilulunok mo na lang yan at hindi nginunguya. Naiiling nitong sabi na may kasamang halakak. You make me funny on me. Nakanguso niyang sagot. Hindi sabi nito at pinahidan ang gilid ng kanyang bunganga gamit ang kamay nito kaya natigilan siya. Ano yun? Tanong niya. May naiwang sauce sa bibig mo, ang kalat mo namang kumain? Sagot nito. Napailing na lang si Eman, bigla siyang nahiya dahil doon. Next time, ako na naman ang malilibre nakakahiya sa part ko. Na babae ang pinagbabayad ko. Sabi niya, bitbit ang isang baso. Katatapos lang nilang kumain at halos hindi na siya makahinga sa kabusugan. Oo naman, baka kasi wala na akong pera sa next time na sinasabi mo. Natatawa nitong sagot. Nahihiya kasi ako. Instead na mailaan mo yung pera sa pamilya mo, na ilibre mo pa talaga sa akin. Sabi niya. Walang kaso yun. Kasi wala akong kapatid at wala akong magulang. Paano ka nabuhay sa mundo kung wala sila? Ay, nasa kabilang mundo na sila nakatira. Natatawa nitong sabi. Maya-maya lang, naglalakad na sila paalis pagkatapos itong magbayad. Ihatid na kita, Emma. Wala naman akong hahabuling photoshoot ngayon. Presenta niya. Sige, salamat. Para naman makatipid ako ng pamasahe ngayon. Makalipas ang ilang minuto, bumiyahe na sila. Naririnig niyang tumutunog ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa pero hindi na muna niya pinansin iyon. Wala ka bang bahay, Emma? Tanong niya. Stayin naman ako dun sa malaking bahay at saka nasira na yung dating bahay namin sa dahilang luma na. Pwede mo pa namang ipagawa yun ulit? Oo, saka na lang, hindi pa naman ako mag-aasawa. Diyan na lang sa labas ng gate mo ako ihinto. Lalakarin ko na lang papasok sa loob ng bahay. Sabi nito pagdating nila sa bahay ng amo nito. Salamat sa libre, Emma. Nakangiti niyang sambit paglabas nito. Ingat ka, Eman. Siya nga pala, munti ko na makalimutan.
Para sa'yo pala ito. Sagot nito at binigay sa kanya ang kanina pa nitong bit-bit na paper bag. Saka kumaway pa sa kanya habang papasok sa loob ng gate. Salamat, pahabol niyang sabi. Saka naman itong ngumiti ng sobrang lapad. Tinignan niya muna ang laman. Saka nagmaneho paalis at saka nakita niyang isang t-shirt pala ang binigay nito. Pagdating niya ng bahay, ang nakamaywang niyang mama ang nadatnan niya. May inis sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Saan ka ba galing? Tanong nito. Sa syudad, may binili lang. Sagot niya. I keep on calling you, pero hindi ka naman sumasagot. Galit na sabi ng mama niya. Nagmamaneho ako, kaya hindi ko napansin. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Uuwi din naman ako rito. May inis rin sa boses niyang tanong. Tumawag sa akin si Vanji. Gusto kanyang ibitahan na kumain sa labas kung hindi ka naman daw busy. Pero sabi ko naman sa kanya na hindi ka fully loaded ngayong buwan. Nakangiting sagot nito. Hindi siya naging masaya sa pangingialam nito pero hindi naman dapat na pagsalitaan ito ng hindi maganda. Okay, sabi niya saka pumasok sa kanyang kwarto. Pumasok muna siya sa shower room at naligo kahit gusto niyang humilata pero may unexpected na ginawa naman ang mama niya kaya naiiling na lang siya. I have to go, ma. Paalam niya nang madaan niya ito sa sala. Enjoy, Eman. Masayang sagot ito. Saka naman tumunog ang kanyang cellphone habang bitbit ito kasama ang kanyang susi ng kotse. Napakunot ang kanyang noo nang hindi pamilyar sa kanya ang tumawag. Hello, Eman. It's me, Vanji. Nasaan ka na? Tanong nito sa masayang boses. Papasok pa lang ng kotse. Just text me the address na lang. Sagot niya sa kabinaba ang tawag. Nag-vibrate naman ang kanyang cellphone at mensahe na galing kay Vanji. Pagdating niya sa binanggit itong lugar, iginilid niya ang kanyang kotse. Mula sa loob ng restaurant, nakita niya naglalakad si Vanji palabas at sinalubong siya. Thank you for coming. Akala ko mapapahiya ako dahil hindi ka makakarating but Tita Lucel see to it na hindi ka tatanggi. Nakangiti nitong sabi at bumeso sa kanya. Let's go, sa loob, sagot niya at inakay ito. Mabuti na lang, masunurin siyang anak kaya hindi siya makatanggi. Ipinaghilan niya ito ng upuan para makaupo at sumunod na din siya. Nakapag-order na ako, hintayin na lang natin na iserve yung pagkain. Nakangiting sabi ng babae. Anong meron? Tanong niya. Wala naman. Gusto lang naman kita makilala at maging kaibigan. We will do this often para naman masaya. Nakangiti nitong sagot. Napangiwin na lang siya sa isip. Pala desisyon din pala ang babaeng ito. Saka naman niya naalala si Emma. Mas gusto pa niyang kasama ang babaeng iyon. Wala ka bang kaibigan? Tanong niya. Marami naman, pero sawa na akong kasama sila. At ikaw naman ang gusto kong makasama ngayon. Prangkang sagot ito at matamis ang nagingiti habang nakatingin sa kanya. Natigil na lang sila sa pag-uusap nang dumating na ang kanilang pagkain. Let's eat, sabi ni Vanji. Okay, sagot niya at nilagyan na agad ng pagkain ng plato. Gusto na siyang makauwi agad. By the way, totoo ba na ang sabi ni Tita Lucel ay wala kang girlfriend? Pero bakit? Tanong nito. Nope. At hindi ko din maintindihan kung bakit sinasabi ng mama sa iyo ang tungkol sa akin. Sagot niya na may inis sa tono. What's wrong with that? Masyado lang siyang masaya sa lahat na narating mo sa buhay at saka nabanggit lang naman niya yun. Sabi ni Vanji habang nakatingin sa kanya. Ayaw kong pinag-uusapan ako ng ibang tao kahit mama ko pa. At saka kung gusto mo maging kaibigan ako, stop asking about my personal life, okay? Sagot niya. Okay, sagot ang babae na nawala bigla ang ngiti sa labi nito. Samantalang si Emma naman nakangisi habang papalabas ng kanyang kwarto. Nasaan ka na ba manang Nora? Sabi niya at hinahanap ang matanda sa buong bahay. At nakita niya ito na nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay. May 5 ektarya ng palayan kasi sa bukid ang amo nila at sa kaniyugan na rin kaya
may mga tauhan ng mga ito na nilulutuan nila at binibigyan ng snacks. May kailangan ka ba sa akin, Emma? Tanong nito. Tumawag sa akin si Madam J. Need ko daw magpaayos ng buhok at magpapaganda dahil may ibibigay daw siya sa akin na kano, manang. Sagot niya, nakangisi pa. Wala akong pakialam. Buhay mo naman yan. Bitter na sabi nito. Huwag kang mag-alala, manang. Hiniling ko naman kay Madam na baka pwedeng ikaw din ay bigyan. Sabi niya. Gaga, isinali mo pa ako sa kalandian mo. Takbo, kainis, kapag naabutan kita ay hihiwain ko yung kokote mo. May inis sa boses nito at hinabol na bitbit ang hawak nitong bolo. Siya naman natakot bigla kaya kumaripa siya ng takbo at nagpaikot-ikot sila sa buong bahay hanggang sa mapagod siya. Manang Nora naman bakit mo naman ako hinabol? Ayan tuloy, halos hindi na ako makahinga. Reklamo niya at nag-aagaw ng hininga na kasalampak sa lupa. Sa naiinis ako sa sinabi mo. Ang tanda ko na para magkaroon ng boyfriend. Naiiling nitong sagot. Malay natin. Tumayo ka na dyan at mamalengke. Magluluto tayo ng tanghalian para sa mga tauhan na niyugan. Baka magsumbong yun ang hindi natin pinakain. Lagot tayo. Sambit ng matanda at binigyan siya nito ng pera. Sige po manang, paalam niya. Ingat Emma, huwag kalimutan ng isda at karne. Huwag na mga gulay, meron naman tayo rito sa itinanim ko. Sagot nito. Pumasok muna siya ulit sa kanyang kwarto at nagdala ng ekstrang pera para sa kanya. Sasaglit siya mamaya sa salon at magpapaayos ng buhok, baka nasa kano ng forever niya. Excuse me miss, narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses. Nagtalikod kasi siya habang naglalakad papuntang palengke. Na-realize niyang nasa gitna na pala siya at nadaanan ng mga sasakyan. Eman? Sambit niya nang sa paglingon niya ay nakita niya itong nakadungaw sa bintana ng kotse nito. Emma? Ikaw pala yan. Kung hindi ka lumingon ay hindi kita makilala. I like your new looks. Nakangiti nitong sagot. Assuming ba ako kung sabihin kong baka destiny tayo? Nakita naman tayo ulit Natatawa niyang sabi. Oo nga, maniniwala talaga ako dyan. Sagot nito saka bumaba ng kotse. May bibilhin ka ba rito? Tanong niya. Titingin lang ako, baka may matipuhan. Tara, sabay na tayo. Aya nito sa kanya. Hindi ko day off ngayon, kaya hindi ako pwede magtagal. Baka makurot ako sa singit ni Manang Nora. Natatawa niyang sabi. Kapag natagalan ka sa pag-uwi, kung ganyan makikita niyang itsura mo ay paniguradong uurong ang galit nun. Nakangiti nitong sagot habang nakatingin sa kanya. Maganda ba ako? Alam kong hindi kaya, wag mo na akong bulahin. Nakasimangot niyang sabi. You're beautiful inside and out, Emma. Seryoso nitong sagot. Hindi na siya nakipagtalo pa, kaya na marating nila ang isdaan ay agad siya naghanap na pwedeng mabili. Ano bang magandang isda na pwedeng bilhin, Eman? Tanong niya. Bilhin mo lahat, sagot ito. Loko ka? Para magiging aquarium pa itong tiyan ko kapag nagkataon, naiiling niyang sabi. Habang si Emma naman ay hindi naman layang nakatingin lang kay Emma habang namimili ito ng isda. He likes this woman's personality at naniniwala siyang may magandang mangyayari sa pagitan nilang dalawa dahil palagi silang pinagtagpo ng tadhana. Bigyan mo ako ng number mo, Emma. Para naman kapag kailangan ko ng kasama at makakausap, matatawagan kita. Sambit niya rito. Sige. At inalapas ang cellphone at ibinigay sa kanya at kinopya niya agad ang numero nito. Pagkatapos itong mamili, nagpresenta naman siyang ihati dito sa tinitirhan nito. Salamat sa paghatid, Eman. Makakaganti din ako sa iyo kapag nagkaroon ako ng kotse. Ikaw na naman ang sasakyan ko. Isasakay ko pala. Nakangisi nitong sabi at bumaba ng kotse. Ikaw talaga? Puro ka biro. Natatawa niyang sagot. Kapag nakaasawa ako ng Amerikano, malapit na yun. Nakangiti nitong sabi.
Siya naman biglang natigilan at nakaramdam ng panghinayang sa kanyang puso. May boyfriend na pala ito na isang Amerikano. I have to go, Emma. Paalam niya at pinaharurot ang kotse palayo. Sa kabilang banda naman, parang timang nangumingiti na mag-isa si Emma. Isang buwan pa kasi silang nagtatawagan at nagkakatext na dalawa ni Eman kaya kinikilig siya sa endearment nito sa kanya. Bakit ka napatawag? Nahihiya ng tanong. Ang landi-landi kasi niya kapag ka-text ang lalaki, parang hindi na matutuloy ang pangarap niyang magkaroon ng asawang foreigner dahil sa Pinoy pa lang ay mahuhulog na yung panty niya. Nothing, sadyang na-miss lang kita babe. Sagot nito. Napangiti siya dahil parang nagtunog sosyal siya kapag ito ang nagsasalita. Talaga? Kailan naman tayo magkikita? Ilibre mo ako ng street foods ha? Paglalambing niya rito. Sagutin mo muna ako. Ilang araw na din ako nagpaparinig at sumusuyo sa'yo pero parang walang epekto sa'yo ang lahat. Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? May halong pagtatampo nitong tanong. Hindi naman sa ganon, pero parang mabibilisan ako sa pangyayari kung sasagutin kita agad. Napakagat-labi niyang sagot at muntik pa niya makalimutang naliligaw pala ito sa kanya. Ang akala niya kasi ay magkarelasyon silang dalawa. Masyado na kasing level up ang pagiging closeness nila at na-develop siya sa pagiging malambing nito sa kanya. Okay, tipid itong sagot na parang wala ng gana. Sige na nga, sinasagot na kita. Nakangiti niyang sabi. Talaga? Di makapaniwala nitong sambit sa masayang tono. Oo nga, gusto mo bawiin ko na lang? Sagot niya. Yes, thank you Emma. Babe, I love you. Mamahalin kita hanggang bukas at magpakailanman. Bulalas nito sa kabilang linya. I love you too, sambit niya. Wala siyang pakialam kung masabihan siyang easy to get pero mahal na mahal niya ang lalaking ito. Kita tayo mamayang gabi ha. I prepared a dinner date for us babe. Saad nito sa kabinaba ang tawag. Nakangiti siya habang nakasandig sa dingding. Ang dating mapait niyang panlasa ngayon ay naging matamis at hindi na siya mag-iisa dahil may makakasama na siya. Sinasabi ko sa'yo, sa una lang yan masaya Emma. Kaya kung nagmahal ka man ngayon, magtira ka pa rin sa sarili para hindi ka mawasak kapag iniwan ka na. Seryosong sabi ni Manang Nora na mapadaan siya dito. Mang Nora naman baka magkatotoo yung sinasabi mo, kawawa ako. Sana ipagdasal mo na maging successful ang pagmamahalan naming dalawa ng boyfriend ko. Nakasimangot yung sagot na nagdadabog pa. Nasa tamang edad ka na at alam mo na ang ginagawa mo. Ang sa akin lang ay paalala. Nakangiting sabi ni Manang Nora. Salamat po. Magpapaalam po pala ako na lalabas ako mamaya magdi-dinner lang. Paalam niya at nagpapakyut pa rito para payagan siya. Oo naman, sagot nito at umalis sa kanyang harapan. Bandang gabi, agad siyang naligo at nagbihis. Kailangan niya magpabango para man mahalin siya nito ng matagal. Magandang gabi po Manang, hihiramin ko muna itong dalaga mo. Nakangiting paalam ni Eman kay Manang Nora pagdating nito. Oo naman, nakikita ko namang mabait kang tao, sagot ng matanda. Talaga lang ha Manang, sana totoo yung sinabi mo at walang halong kaplastikan. Sabi niya sa isip at napabungis-ngis pa. Aalis na kami Manang Nora, paalam niya. Ingat ka Emma, sagot nito at pinanlakihan siya ng mga mata. Naiiling na lang siya habang nakatingin rito para itong nanay na pasasamahin ang anak pero deep inside hindi pala gusto. Buti naman pumayag si Manang. Thank you dahil nagpakita ka sa akin ngayon. Malambing nitong sabi saka hinalikan siya sa labi sabay pasuot sa kanya ng seatbelt. Mamaya na ang laplapan, kakain muna tayo ngayon. Natatawa niyang sagot. Sorry, nagigigil ako sa iyo Naiiling na sabi nito at nagsimula na magmaneho. Samantalang si Emma naman ay sobrang saya ang nararamdaman ngayon dahil kasama niya ang babaeng mahal niya. Ang gwapo naman yata ngayon.
Tanong nito. Siyempre, dati naman akong gwapo at pinalevel up ko na konti ang sarili ko para mahalin mo ng todo. Nakangiti niyang sagot. Asus, ang galing mo namang bumanat. Sabi nito at natatawa pa. Natigilan siya nang maisip ang mama niya. Umaasa siya na sana magustuhan nito si Emma kapag naipakilala na niya ang dalaga. Makalipas ang oras, narating nila ang lugar kung saan niya ito dadalhin upang kumain. Dito na tayo? Tanong ni Emma habang nakatingin sa buong paligid. Oo, tipid niyang sagot. Dinala kasi niya ito sa isang night market na makikita sa Seaside Boulevard na may floating cottage na pwedeng kainan. Ang ganda ng lugar at may ihaw-ihaw pa. Napabulalas na sabi nito. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Sobra. Salamat. Nakangiting sagot nito at binigyan siya ng mahigpit na yakap. You're welcome. Sagot niya. Nagbayad muna siya ng cottage at saka nag-order ng pagkain nila. Sa cottage muna siguro tayo habang hinihintay ang pagkain natin. Aya ni Emma at magkahawak sila ng kamay at tumawid doon. Ang lamig ng hangin rito, sagot niya habang nakatingin sa nobya. Mukha na ba akong hangin ngayon, Eman? Sa akin ka nakatingin eh. Natatawa nitong sabi. Masyado kang palabiro, that's why I fell in love with you, babe. Malambing na sagot niya, saka lumapit rito at iyakap ito. Nilagay niya saglit sa ibabaw ng mesa ang kanyang cellphone na nasa loob ng bulsa para maayos siyang makaupo nang hindi maipit ang gamit niya. Talaga? At ako naman ay nainlove sa pagiging malambing mo, sabi niya. Hindi ako nangangako, pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Sigurado niyang sagot. Magiging mabuti din akong girlfriend sa'yo sa ikakaligaya ng puso mo, sabi nito at sumuksok sa kanyang kilikili. I love you, babe, sagot niya at hinalikan ito sa leeg. I love you too, babe, sabi nito. Natigil na lang sila sa kanilang lambingan nang tumunog ang kanyang telepono pero hindi niya ito pinansin, bagkus nakayakap lang siya sa nobya. Sino si Vanji? Tanong ni Emma. Hindi niya napansing nakatunghay na pala ito sa kanyang cellphone. Biglang sinalakay ng kaba ang kanyang puso na baka awayin siya nito. Nabadtrip siya bigla dahil ngayon ang unang araw na naging official couple sila na magkasama at may maninira pa. She's a family friend, sagot niya at tinignan nito. Wala naman nagbago sa itsura nito, kinakahinga siya ng maluwag. Sagutin mo, baka may importante kailangan sa'yo. Utos dito sa kanya. Hindi na, ayokong may makaistorbo sa atin ng ibang tao. This is our moment to be treasured for. Sagot niya at akmang hahalikan ang nobya. Kaya lang may biglang tumikim kaya napaayos sila ng upo. Ang pagkain palang in-order nila. Maya-maya lang ay kumain na silang dalawa. Ang sarap namang tumira rito. Nakangiting sabi ni Emma at sinubuan siya ng ulam. Hanggang sa natapos sila sa pagkain na nagsusubuan makalipas ang isang oras. Habang nakatalikod ang nobya paharap sa dagat, inilabas niya ang kanyang binili na kwintas na nakasilid sa maliit na box at inilagay sa leeg nito. Regalo ko sa'yo, sana ingatan mo. Nakangiti niyang sabi. Hindi mo na sana ako binigyan ng ganito, pero maganda, salamat, sagot nito at hinawakan ang kanyang mukha. Bagay sa'yo, nakangiti niyang sabi. Ang ganda eh, kumikinang pa, may isasangla ba ito? Natatawa nitong tanong. Oo, original yan, gaya ng pagmamahal ko sa'yo, kaya wag mong isangla at wala, sagot niya. Joke lang naman. Siyempre, itatago ko ito dahil sa'yo lang galing. Payakap nga. Naglalambing nitong sabi at yumakap agad sa kanya. Sa kabilang banda naman, masayang masaya si Emma dahil 2 buwan na ang nakalipas sa relasyon nila ni Eman. Ramdam na ramdam niya ang totoong pagmamahal ito sa kanya. Nagpadala muna siya ng mensahe sa kasintahan bago lumabas ng kanyang kwarto. Masakit kasi ang ulo niya at tiyan. Baka gutom lang ito na nararamdaman niya. Good morning, Manang Nora. Ako na po ang gagawa ng gawaing bahay
na hindi mo pa natatapos. Nakangiting bate niya sa matanda. Salamat Emma, sagot nito. Kumain na po ba kayo? Tanong niya. Tapos na. Ikaw ang kumakain kasi namumutla ka na. Baka nagpapalipas ka ng gutom. Huwag ganun, magkakasakit ka niyan. May pag-alala sa tono ng boses nito. Masikit nga ang ulo ko eh. Konting sinat lang yata ito, Manang. Iinom ko na lang ito ng gamot mamaya. Sagot niya. Tumango naman ang matandang babae. Bandang gabi, maaga siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagpahinga. Bumangon siya at kinuha ang cellphone sa ibabaw ng kanyang kabinet nang marinig niyang nag-ring ito. Hello? Sabi niya. Where are you? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? May galit sa boses nitong tanong. Sorry, naiwan ko kasi sa loob ng kwarto at ang dami kong trabaho kanina kaya hindi ko alam na tumatawag ka. Sagot niya. Okay, apology accepted. Kamusta ka na? I miss you. Hindi mo na tayo magkikita ha kasi ang dami ko pang naka-line up na photoshoot. Babawi ako sa sunod. Sige na, sumaglit lang ako ng tawag kasi break time. I love you babe. Sabi ni Eman. I love you too. Ingat ka ha. Sagot niya habang nakangiti. Ikaw din. See you soon. Saka nito pinutol ang tawag. Siya naman ay natutulog na. May ngiti sa kanyang labi. Sa mga sumunod na araw, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Emma. Yung ulo niya ay napapadalas ang sakit at nakikita na niya ang sarili na sobrang putla. Lalabas lang po ako saglit. Bibili lang ako ng manggang hilaw. Paalam niya pagkalabas niya ng bahay. Gusto niyang kumain noon, nakaraan pa. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na lumabas sa dami ng trabaho. Sige, tipid na sagot nito at tinignan lang siya. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng gate at nilalakad lang niya papunta sa nagtitinda ng mangga. Nakita kasi niya na may nagbebenta nung nakaraan. Maupo ka na at mag-agahan na Emma. Aasim ang sikmura mo niyan kapag mangga ang uunahin mong kainin. Sabi ni Manang Nora pagpasok niya ng kusina makalipas ang kalahating oras. Opo, tipid niyang sagot at humila ng upuan. Pag-upuin niya, bigla na lang siyang nakatakip sa kanyang ilong nang maamoy ang lutong ulam ni Manang. Bigla siyang masusuka kaya agad siyang tumayo. Sandali lang Manang, nasusuka ako sa mabahong amoy ng ulam mo. Sabi niya at saka lumipat sa lababo at doon nagsusuka. Wala naman siyang ibang nailabas kundi laway lang lahat. Kailan ka pa nababauhan sa kaldereta, Emma? Paborito mo nga ito eh. Naiiling na sagot ng matanda. Hindi ko alam. Sobrang baho kasi talaga. Baka may diferensya lang sa pang-amoy ko. Sabi niya saka napahawak bigla sa kanyang ulo dahil para siyang matutumba. Talaga? O sadyang buntis ka lang talaga? Tanong nito. Hindi naman siya nagulat dahil may posibilidad na mabuntis siya dahil may nangyari sa kanilang dalawa ni Eman. Hindi naman sila gumamit ng proteksyon ng mga panahong iyon at gusto na rin niyang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ko po alam Manang Nora. Mabuti na lang, hindi ako nakainom ng gamot. Nakangiti niyang sabi. Mabuti na lang talaga. Pero para makasiguro tayo ay kailangan mo magpa-check up sa hospital. Tawagan mo si Eman para masamahan ka niya. Nakangiting sambit ni Manang Nora. Opo, sagot niya. Hindi natuloy ang planong pagpapacheck up ni Emma dahil dumating ang kanyang amo galing sa ibang bansa at hindi siya nakaimik sa ibinalita ng mga ito. Ebebenta na namin itong bahay at lahat ng ari-arian namin at mag-migrate na sa ibang bansa. Nakakalungkot man ang ibalita ito sa inyo pero kailangan. May separation fee naman kayong matatanggap mula sa amin para na may magamit kayo sa panibagong daan sa inyong tatahakin. Nakangiting sabi ni Madam. Okay lang po Madam, ganun talaga ang buhay pero hindi namin makakalimutan ang kabaitan niyo sa amin. Sagot ni Manang Nora. Ang liit ng mundo kaya alam kong darating ang panahon magkita-kita din tayo. Nakangiting sabi ni Madam.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok na sila sa kanilang kanya-kanyang kwarto. Nang matapos siya sa pag-iempake, pumasok siya sa kwarto ni Manang Nora. Nakakalungkot naman itong nangyari, Manang Nora. Pero desisyon naman ng amo natin ang lahat, sabi niya. Oo nga eh, kaya kung ako sa iyo ay tawagan mo na si Eman para masundo ka na niya agad rito, sabi ni Manang Nora. Sige po Manang, sagot niya. Mag-iingat ka rito Emma, uuwi muna ako sa probinsya namin at medyo matagal-tagal pa tayo magkikita ulit. Nakangiting sabi nito at saka niyakap siya ng mahigpit. Kayo din po Manang, sagot niya. Pagkatapos lang mag-usap ni Manang, nagpaalam na siyang mauuna ng umalis. Naghanap siya ng pwedeng masakyan at nagpahatid sa syudad. Sa plaza muna siya tumambay hanggat hindi pa niya nakokontak ang nobyo. Nasaan ka na ba kasi? Sabi niya habang tinatawagan ang lalaki. Kung kailan, kailangan niya, saka naman wala. Bago pa siya mainis at maabutan ng gabi sa plaza sa kakahintay ay umalis na lang siya at pinadalhan na lang ito ng mensahe. Saan kaya pwedeng makahanap rito ng paupahang isang buong bahay? Sambit niya sa kanyang sarili habang palingalinga sa buong paligid. Ang hirap namang mag-isa sa ganitong sitwasyon, mabuti na lang malaking pera ang binigay ng dating amo. Magandang hapon, pwede magtanong? Sabi niya sa babaeng kasabayan niyang naglalakad. Ano yun? Tanong ng babae. Taga rito ka lang ba? Baka may alam kang pwedeng paupahan na buong bahay na. Hindi yung kwarto lang, sagot ni Emma. Tamang-tama miss, may pinapaupahan ako mga bahay. May nakakuha ng iba, pero may isa pang bakante. Kung gusto mong makita, sumama ka sa akin. Nakangiting sabi nito. Mukha namang mabait, kay kampante siyang sumama rito. Magkano ang monthly? Tanong niya. Tignan mo muna miss, saka ko nang sasabihin sa'yo kung magkano. Malapit lang yun dito sa city, kaya hindi ka na mapapalayo pa. Nakangiting sagot nito, habang patuloy lang silang sa paglalakad. Sige, sang-ayon niya. Narating nila ang isang computer shop na may katabing convenience store makalipas ang kalahating oras. Iyang malaking gate, pagmamayari ko. Sa loob niyan ay ang bahay na sinasabi ko. Halika, pasok tayo sa loob, sabi ng babae at binuksan ang malaking gate habang nakasunod naman siya. Ang laki ng bahay mo, panigurado malaki ang upa nito. Naiiling niyang sagot na tumambad sa kanya ang bonggang bahay. Nagustuhan mo ba? Tanong ng babae. Oo, gustong-gusto ko, pero baka hindi kaya ng budget ko, dismayadong sagot niya. Ano bang trabaho mo? Kaya mo yung bayaran. Sa susunod na buwan pa naman ako maniningil at hindi ako nagpapa-down payment. Nakangiting sabi nito. Naku, salamat. Kasi sa ngayon, maghanap pa lang ako ng trabaho eh. Sagot niya. Okay, enjoy your stay. Saglit lang, kukunin ko lang yung susi. Paalam ng babae at pumasok sa katabing bahay. Pagbalik nito, agad na binuksan ang bahay at sumunod sa babae na pumasok sa loob. Malinis na ito, kaya feel at home. Ako nga pala si Ceres, pakilala ng babae at nakipagkamay sa kanya. Ako naman si Emma, maraming salamat, nakangiti niyang sambit. Kinabukasan, maagang nagising si Emma. Aalis siya ngayon, papuntang hospital. Tapos na siyang naligo, kahit malamig ang tubig, tiniis niya. Nasa sala siya ngayon, nakaupo, habang tinatawagan ang nobyo. Ano na kayang nangyari sa lalaking yun? Ni text ay wala akong natatanggap mula sa kanya. Sabi niya at nagsimula na mag-alala. Baka busy lang yun o di kaya maraming photoshoot na pinupuntahan. Pero isang bagay lang ang tumino sa aking isip na baka nakahanap na yun ng iba at iniwan na siya. Good morning, Emma. Bati ni Ceres sa kanya sa labas ng bahay. Bakit? May kailangan ka?
Nakangiti niyang tanong pagbukas niya ng pinto. Nagluto ako ng agahan. Saluhan mo ko? Nakangiti nitong sagot. Ang bait naman ng babaeng ito. Maganda na, mayaman pa. Sige, tamang-tama, gutom na rin ako, sabi niya. Halika, sa bahay tayo, sagot ni Cyrus. Sumunod naman siya sa babae sa loob ng bahay nito. Ang ganda at kompleto ng mga gamit. Ba't ang tahimik? Wala kang kasama rito? Tanong niya. I live alone for a long time, Emma. Nakangiting sagot nito at inakay siya sa kusina. Nasaan ang asawa mo? Mga anak? Tanong niya. Wala ako nun. Sit down, kakain na tayo. Nakangiting sagot nito. Bakit naman wala? O baka naman hindi ka lang naghanap? Tanong niya at saka nagsimula ng kumain. Sobrang busy sa buhay. Nakalimutan ko mag-asawa hanggang sa nawalan na lang ako ng gana. Natatawang sagot ni Cyrus. Hindi pa naman senior citizen ang 30, kay Kerry pa yan, sabi niya. Naisip ko din yan eh, sagot ng babae. Salamat sa agahan ha, babawi ako sa susunod, sabi ni Emma pagkatapos niyang kumain. Okay lang naman, masaya ako na nagkakilala tayo. Saka may makakausap na ako rito, sagot ni Cyrus habang papalabas sila ng kusina. Naku, natouch naman ako. Mauuna na ako ha. Salamat ulit. Paalam ni Emma. Papunta siyang hospital ngayon, pero ang problema, hindi niya pa din makontak si Eman. Nawala na lang ito bigla at hindi na matawagan pa. Palaging cannot be reached ang numero nito. Nasaan ka na kasi, Eman? Buntis ako. At magkakaanak na tayo, pero wala ka. Ngayon kita mas kailangan, sabi niya habang tinatawagan ulit ito. Nasa labas na siya ng hospital ngayon, bitbit ang resulta ng test at positive na buntis nga siya. Nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha nang maisip na ilang araw na itong hindi nagpaparamdam sa kanya. Ba't naman ganun? Biglaan naman masyado. Para na siyang nababaliw na nagsasalitang mag-isa. Nang hindi talaga makontak ang nobyo sa ilang beses na pagtawag niya rito at dali-dali siyang nag-backread sa convo nila sa text at hinahanap ang address nito na binigay sa kanya. Pagkakita niya, wala siyang sinayang na oras at pinuntahan agad ito. Kaya mo to, Emma, sabi niya sa sarili at huminga ng malalim habang nakaharap sa gate ng bahay ni Eman. Naisip niya kasi na baka may malalaman siyang hindi maganda. Agad siya nag-doorbell ng ilang beses bago may lumabas na isang may edad na babae. Tumaas agad ang kilay nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo? Matari nitong tanong. Good morning po. Si Eman po ang kailangan ko. Magalang niyang sagot habang nakangiti pa. At sino ka ba para hanapin ang anak ko? Tanong nito ulit. Ako po si Emma, girlfriend ng anak niyo, sagot niya. Nananaginip ka yata, miss. Ikaw? Papatulan ng anak ko? Dream on? Sagot ng babae. Nasaktan ng ego ni Emma sa puntong ito. Napangiwi pa siya sa talas ng pananalita ng babae. Paano niya pakikisamahan ang mama ni Eman kung ganito ang ugali nito? Kung ngayon pa lang ay ayaw na nito sa kanya. Hindi po ako nagsisinungaling. Buntis po ako at siya ang ama. Kaya ako nandito dahil gusto ko siyang makausap. Tahasang sabi niya. Hindi ganun ang anak ko na mabubuntis ng kung sino-sino lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Makakaalis ka na. Alis! Pagtataboy nito sa kanya. Hindi pwede. Lumabas ka dyan, Eman. Mag-usap tayong dalawa. Sigaw niya. Hoy babae, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Umalis ka na, bago pa kita maipakaladkad pa alis. Malditang sabi ng matanda, sa kaakmang itutulak siya. Mabuti na lang nakaatras siya, kung hindi baka matumba na siya at mabalian ng buto. Naisip ni Emma na kapag ipipilit pa niya ang kanyang kagustuhan makausap si Eman, baka masaktan pa siya ng babae at madamay pa ang baby niya sa tiyan. Anong nangyari sa'yo, Emma?
Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ceres pag-uwi niya. Napahagulgol kasi siya nang walang humpay, kaya siguro narinig nito at pinuntahan siya sa loob. Okay lang ako, Ceres. May pinagdadaanan lang. Sagot niya habang umiiyak pa rin. Ano ba kasi yan? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Sabi nito. Kailangan niya sigurong ilabas ito para naman kahit na papaano magagaan ang pakiramdam niya. Buntis ako at bigla nilang nawala na parang bula ang nobyo ko. Pinuntahan ko sa bahay nila pero nanay nito ang nakaharap ko. Lintik na buhay ito. Ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. Pero bakit? Sagot niya na umiiyak pa rin. Tahan na, Emma. Kung ayaw na sa'yo, huwag mong nang ipilit pa. Mas masasaktan ka lang kapag ganun. Dapat maging matatag ka ngayon, alang-alang sa mga anak mo. Sabi ni Ceres habang hinahaplos ang kanyang likuran sabay yakap sa kanya. Paano maging matatag kung siya ang naging lakas ko? Wala na akong pamilya. Siya na lang ang meron ako. Pero nawala pa. Saklap naman. Sagot niya at tumihingos pa. May mga rason ka na para lumaban sa buhay sa kabila ng nangyari sa'yo, Emma. Magiging nanay ka na. Ang isipin mo ang kapakanan niya. Ang mabuti mong gawin ngayon, tanggapin ng buong puso ang nangyari. Sabi nito. Kahit masakit, tatanggapin ko na lang na maging isang single mother. Wala na akong magagawa eh. Napaniwala na ako ng sobra. Napapailing niyang sambit, sabay pahid ng kanyang mga luha. Alam kong matapang ka. Nandito naman ako eh. Tutulungan kitang malampasan ang lahat ng ito. Sagot ni Ceres at hinaplos ang kanyang buhok. Maraming salamat ha, dahil may masasandalan ako. Sabi niya. Nang tignan niya ito, nagpupunas din ito ng mga luha. Anytime, Emma. Naiiyak din ako eh. Natatawa nitong sagot. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang tinanggap ni Emma ang naging kapalaran niya, na parang nanaginip lang siya doon sa part na nagmamahalan silang dalawa ni Eman. Kung nasan ka man ngayon, sana naging masaya ka sa desisyon mong iwan ako nang walang pasabi. Gusto kong itago ang mga bagay na nagpapaalala sa akin tungkol sa'yo. Sabi niya habang hinahaplos ang kanyang kamay na may singsing na bigay ng lalaki. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko ngayon nang bitawan ng mga ito, pero kailangan para makamove on ng tuluyan sa'yo. Sambit niya at tinanggal na naman ang suot niyang kwintas na bigay din ni Eman. Nasaan ka ba, Eman? Umiiyak ka na naman ba dyan? Tawag sa kanya ni Ceres. Palabas na! Sagot niya at nilagay sa loob ng bag ang hinubad na gamit. Kumain ka na, para lumakas ka. Bumili na din ako ng prutas at vitamins mo. Nakangiting sabi ng kaibigan. Salamat, sobrang nahihiya na ako sa iyo. Sagot niya at sabay na silang pumasok ng kusina. Asus, itago mo na lang yung hiya mo na yan. Hindi naman yan nakakatulong. Pagkatapos mong kumain, pupunta tayong hospital at magpa-check up para naman masiguro natin safe ang pagbubuntis mo. Sabi nito. Bigla na lang napaiyak si Emma sa pagiging maalaga na bago niyang kaibigan. Hindi ko alam kung paano pa kita mababayaran. Gayong ganito pa ang sitwasyon ko ngayon. Naiiling niyang sagot. Hindi kita sinisingil, kaya huwag ka magsalita na kung ano-ano. Hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan mo, pwede ka maging tendera dyan sa convenience store, sa tapat. Akin naman yan. Ako pa ang magpapasahod sa'yo para may pera ka. Nakangiting sabi ni Ceres. Talaga? Naku, salamat! Natutuwa niyang sambit at tiyakap ito. Oo naman, magkaibigan tayong dalawa eh. Sagot nito. Congratulations, Mrs. Triplets ang magiging anak mo. Balita ng doktor na magpa-check up sila habang nakangiti nito. Ho? Paano nangyari yun? Tanong niya habang nakatingin kay Ceres.
Tignan mo ang monitor. Nakangiting sagot ng babae habang may machine itong pinapaikot-ikot sa kanyang tiyan. At nakita nga niyang 3 ang nandun. Nakaramdam siya ng saya at takot sa nakita. Bakit po naging 3? Saan po ba makukuha ang ganyan? Inosente niyang tanong dahil hindi naman niya alam. Inheritance yan. Namamana yan, misis. Kung hindi sa una, pwedeng sa pangalawa o 3 sa generation ng pamilya mo. Nakangiting sagot ang doktor. Wala po sa amin. Tanging nasabi niya. In your husband's family for sure, sagot ang doktor. Napangiti na lang siya ng mapait. Hindi naman niya pwedeng isaysay na wala siyang asawa. Maya-maya lang ay papalabas na silang dalawa ni Ceres ng hospital habang akay-akay siya nito. Ako na ang magpapangalan sa triplets mo, Emma. May naisip na ako na ipangalan sa kanila. Nakangiting sabi ng kaibigan. Talaga? Hindi ka naman masyadong excited, no? Ilang buwan pa bago ako manganak? Natatawa niyang sagot. Hayaan mo na. Basta ang gusto kong maging pangalan nila ay Maureen, kung sino man ang unang lalabas sa kanila. Pangalawa naman ay si Mildred. Ang pangatlo ay si Melinda. Di ba maganda? Sabi nito habang nakangiti. Napangisi naman si Emma sa reaksyon ng kaibigan. Para ito pa ang buntis, samantalang siya kinakabahan naman. Makalipas ang 24 na taon, marami na ang nagbago sa buhay ni Emma. Masayang-masaya siya sa narating ng kanyang triplets. Si Maureen, isang doktor. Si Mildred, engineer. At si Melinda naman ay professional photographer na namana nito kay Eman. Okay ka lang anak? Tanong niya kay Maureen na matamlay pagpasok nito sa loob ng bahay. I'm tired from work, Mama. Then I meet someone na nagpainis sa akin. Sagot nito at saka lumapit sa kanya at nagmano. Sino? Nakakunot ang noon niyang tanong. Ang biyanan mong hilaw, and she is so amazed na magkaharap kami dahil daw she remind me of someone she know. Naiirita ako sa pagmumukha niya dahil kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa'yo. May inis sa tonong sagot ni Maureen. Saan kayo nagkita? Sa hospital ba? Nagkasakit na ba? Malumani niyang tanong. Siyempre, senior na. Nasa 50 na nga kayo eh. Siya pa kaya? Sagot ng anak at yumakap sa kanya. Kalimutan niyo na ang nangyari. Ang importante ay may maayos na buhay na kayo ngayon at saka masayang-masaya ako sa mga narating niyo. Nakangiti niyang sabi. Dahil yun sa'yo, Mama. Sobra ang tapang mo para makayanan ang lahat na nangyari sa'yo at mabigyan kami ng magandang buhay. Sagot ni Maureen. Siyempre, kayo ang lakas at buhay ko at higit sa lahat ang pagtulong sa akin ng ninang Ceres nyo sa pagpalaki sa inyong may mabuting puso. Nakangiti niyang sabi. Oo nga eh. Bago ako umuwi, dinalhan ko muna siya ng pagkain doon sa klinik niya. Alam mo naman yung anak niyang si Calvin ay masyadong busy sa trabaho kaya hindi na nakikita ang ina. Sagot ng anak. Ate, nasan ka? Narinig niyang tawag ni Mildred, nakakarating pa lang. Bakit ba? Tanong ni Maureen. I have a date today. Baka pwedeng ikaw na lang ang pumunta. Magkamukha naman tayo eh. Sagot nito at lumapit sa kanya at nagmano. Lumapit ka rito, kakalbuhin kita. Gagawa-gawa ka ng ganyan tapos hindi mo kayang panindigan? Gaga, hindi nga ako nagbo-boyfriend para walang sakit sa ulo. Hoy, umayos ka. Akala ko ba si Calvin ang type mo? Lagot kay Ninang Ceres. Nakangising sabi ng kapatid. Siya naman ay natatawa na lang sa usapan ng dalawa. Ang hinayupak na yun, iba pala ang gusto. Kahit anong pagpapansin ko ay, wa-epek pa rin. Broken-hearted ako, kaya gusto ko makipag-date at makalimot pero naisip kong wag na lang pala. Baka masabihan pa ako ni Melinda na loser. May saltik pa naman ang babaeng yun. Tinawagan ko siya kanina na magpanggap na ako pero binabaan ba naman ako ng telepono? Ang sama talaga ng ugali. Nakasimangot na saad ni Mildred. Walang matutuwa dyan sa hinihiling mo. Loka ka. Gawan mo ng paraan.
Sagot ni Maureen habang nakayakap pa rin sa kanya. Alam ko na. Ikaw na lang kaya, Mama. Tutal, single ka naman for how many years? Kaya okay lang siguro na makipag-date ka ulit para naman mas gumanda ka lalo. Nakangiti nitong sabi at humilig sa braso niya. Huwag mo akong idamay sa ginagawa mong bata ka. Hindi na ako pwede sa ganyan. Matanda na ako. Naiiling niyang sagot at natatawa pa. Hindi ka naman matanda ha. Parang 30 ka nga lang eh. Tignan mo nga ang sarili mo sa salamin. Nakangiting sabi ni Mildred. Hoy Mildred, tumigil ka nga dyan. Mahiya ka naman sa balat mo. Idadamay mo pa si Mama. Umalis ka nga dyan. Sita ni Maureen sa kapatid. Joke lang eh. High blood ka naman masyado dyan. Palibhasa kasi single ka. Kulang ka lang yata sa lambing. Umiikot ang mga matang sagot ni Mildred. Whatever. Magbihis ka na dyan at harapin mo yung kadate mo. Sabi ni Maureen sa kapatid. Ayoko nga. Matulog na lang ako. Sagot nito at umalis sa tabi niya. Pagkaalis ni Mildred, agad ding umalis sa pagkakayakap sa kanya si Maureen. Magbibihis muna ako, Mama. Ako ang magluluto ng hapunan natin ngayon. Paalam nito. Sige, lalabas muna ako at hihintayin ang pagdating ni Melinda. Sagot niya saka lumabas ng bahay. Nasa bahay pa rin sila ni Ceres ngayon nakatira dahil ayaw naman niyang mawalay sa kaibigan pero binili na ito ng mga anak kahit ayaw pumayag ng kaibigan. Ang tamis ng ngiti natin ah, nakangiting sabi ni Ceres pagpasok nito ng gate. Masaya lang ako at kontento sa buhay, sagot ni Emma. Halata nga, nakita mo bang dumating si Calvin? Tanong ng kaibigan. Wala pa naman, si Mildred lang mag-isa ang umuwi, sagot niya. Ang hirap ng anak na lalaki, halos hindi mo makitang umuwi ng bahay. Napailing na sabi ni Ceres. Gusto mo bang gumawa naman tayo ng babae? Nakangising sabi ni Rod at nilapitan ang asawa sa kaniyakap. Immune na siya sa kaswitan ng dalawang ito, kaya okay na sa kanya maglampungan sa harapan niya. Kaya pa ba? Natatawang tanong ng kaibigan. Kayang-kaya. Hi Emma, munti kitang hindi nakita. Bati ni Rod na nakangisi sa kanya. Landi mo kasi, sagot niya. Mag-asawa ka na rin para masaya tayong lahat, sabi nito. Ewan ko sa'yo. Sagot niya at naiiling pa. Maya-maya lang, nagpaalam na ang mag-asawa na pumasok na sa kanilang bahay. Siya naman ay lumabas ng gate at nag-aabang kay Melinda. Ito kasi ang laging mahuhuli kung umuwi, kaya nag-alala siya. Hello po tita, umuwi na ba ang triplets? Tanong ni Calvin pagdating nito lulan ng kotse. Binuksan lang ang bintana para makausap siya at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Si Melinda na lang yung wala, nakangiti niyang sagot. I see, tinawagan ko siya but she would answer my call. Papasok na po ako. Paalam nito at ipinasok ang kotse sa loob ng gate. Tumango naman siya. Ilang minuto din ang kanyang hinintay bago dumating ang bunso niya. Sumakay lang ito ng taxi at napansin niyang wala ito sa mood pagkalabas at nagmano sa kanya saka humalik sa pisngi. Umuwi na ba si Ate Mildred, Mama? Tanong nito. Nasa loob ng bahay na, pati si ate mo rin mo, sagot niya. Lagot sa akin ang babaeng yan, sabi nito saka dumiretso sa loob ng bahay. Bakit? May problema ba? Tanong niya habang nakasunod rito. Wala naman, sadyang naiinis lang ako sa kanya. Hindi na nagtino, ang sarap sa bunutan. Gigil na sagot nito. Hello sister, you're home. Nakangiting sabi ni Mildred at nilapitan si Melinda. Kaya lang bigla na lang nahuli ang buhok ng kapatid. Ikaw talaga, ang hilig mo mang lalaki pero hindi mo panindigan. Uubusin ko itong buhok mo, sagot ni Melinda. Ouch! Ang sakit! Bitiwan mo nga ang buhok ko, reklamo ni Mildred habang pilit lumalayo sa kapatid. Tama na yan. Ano ba kasi nangyari? Sita ni Maureen, nakalabas lang ng kwarto. Si Ate Mildred kasi napagkamalan akong siya nung lalaking kadate niya.
Sana ako na lang ang nakasama nung kumain. Diyos ko, grow up! Kailan ka ba magtitino? Hindi lang isang beses itong nangyari. Ang dami na! Sagot ni Melinda at binulyawan ang kapatid na halatang hindi nagustuhan ang nangyari. So ngayon, kasalanan ko pa kung bakit magkamukha tayo. Sorry kung sawa ka na sa ugali ko. Kung gusto mo magbago ng mukha, magpa-opera ka para hindi ka mapagkamalan, sabi ni Mildred. Tama na yan, ang ingay nyo. Magbihis ka na Melinda at makakain na tayo. Dapat magpasalamat kayo kay nanay dahil binigyan tayo ng ganitong muka. Kaya walang kaso kung mapagkamalan tayo. Okay lang yan, sikmat ni Maureen. Napailing na lang si Emma sa ugaling meron ang mga anak niya. Puro mababait naman ang tatong ito. Kaya lang mapahamak kasi itong si Mildred masyadong maloko. Sa kabilang banda naman, kararating lang ni Eman galing ibang bansa. Pabalik-balik lamang siya pero ngayong may edad na siya, gusto na lang niyang magpermerito kasama ang kanyang mama. Kamusta anak? Tanong ng mama niya pagdating niya ng bahay nila. Ang bilis ng panahong lumipas, parang kailan lang ay ang lakas pa ng mama niya pero ngayon ay ang tanda na nito at sobrang puti ng buhok. Okay lang mama, ayoko nang munang bumalik doon. Dito na ako tumira para may makasama kayo. Sagot niya at niyakap ang ina. Dinalaw-dalaw naman ako ni Vanji rito at ng mga anak niya kaya hindi ako masyadong bored. Nakangiting sabi nito. Hanggang ngayon, alam niyang boto pa rin ang mama niya kay Vanji pero matagal lang natapos ang relasyon nila noon pa dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya talagang magawang mahalin ang babaeng yon. Hanggang sa nahanap ito ng iba at nagkaanak na ikinasiya naman niya. Mabuti naman kung ganon, tanging nasabi niya. Biglang pumait ang kanyang panlasa nang maalala ang isang bahagi ng kanyang isip, ang babaeng una niyang minahal noon. Nawala kasi ang cellphone niya gamit doon pang paalis siya papuntang ibang bansa, kaya hindi siya nakapagpaalam rito hanggang sa nawala na sila ng kontak sa isa't isa. Pinuntahan niya ito noon sa malaking bahay pero iba na ang may-ari, saka naman sa plaza pero hindi na ito makita. Ayaw mo kasi mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Kontento ka na ba sa ganyang buhay mo? Tanong ng mama niya habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nakaimik. Siguro makaka-move on lang siya kapag nagkaroon sila ng dalawa ng closure ni Emma dahil alam niya sa sarili may kasalanan siya rito, nasaktan at napaasa niya ang damdamin nito. Hindi ko alam mama, malalaman natin yan pagdating ng araw. Tanging nasabi niya. Sa sumunod na araw, ang pagpunta lang ng syudad ang ginagawa ni Eman. Nagbabaka sakali na makita ang kanyang hinahanap. Pumasok siya sa isang restaurant dahil bigla siya nagutom. Pagpasok niya ay bigla na lang siya napaatras na mabangga siya ng isang babae pero mas nagulat siya sa tinawag nito sa kanya. Papa? Anang babae habang nakatitig sa kanya. Huh? Nalilito niyang sabi. Nang magtama ang kanilang paningin nila ng babae ay naging pamilyar sa kanya ang mga mata nito. Sorry, all I thought you are my dad, sabi ng babaeng half smiling pero may lambong sa mga mata nito. May dala ding DLCR camera gaya niya nakasabit sa leeg nito. Okay, tayong nasambit niya at nagpatuloy sa pagpasok sa loob. Nang tignan niya ulit ang babae mula sa labas ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Naguguluhan pa rin siya kung sino ang babaeng habang sumusubo ng pagkain. Pagkatapos niyang kumain, naisipan niyang sumaglit muna sa plaza. Kumukuha siya ng litrato sa bawat makita ng kanyang mga mata nang matuon sa kanyang bitbit na kamera sa isang babae na nakaupo sa sementong upuan. Saka naman may pumitik na ala-ala sa kanyang isip na ganitong tagpo. Emma? Sambit niya sa di gaano kalakas na boses pero napalingon sa gawin niya ang babae. Tumingin lang ito sa kanya na parang hindi sila magkakilala. Ako ba ang tinatawag mo? Tanong nito. Alam niyang si Emma ito dahil walang pasidlan ang tuwa at kaba sa kanyang dibdib. Oo, ikaw nga. Kamusta ka na? Hindi mo ba ako naalala, Emma? Tanong niya.
Pasensya ka na ha. Iba na kasi kapag tumatanda, naging ulyani na. Hindi ko na kasi halos matanda ng mga mukha ng kakilala ko noon. Sagot nito habang nakangiti. Shit, ang sakit naman. Tanging nasabi niya sa isip. Okay lang, ganun talaga ang buhay. May pait na boses niyang sabi. Gustong gusto niya itong yakapin at humingi ng tawad ng paulit-ulit pero parang hindi na siya naalala ng babae. Anong ginagawa mo rito sa plaza? Tanong nito. Gumagala lang. Pwede ba kitang kunan ng litrato? Sagot niya. Pwede naman, sabi nito at umayos ng upo. Nangihina ang loob ni Eman, parang walang nagbago sa itsura nito. Pero nawala na ang pagkakalog nito at mapagbiro na na-miss niya ng sobra. Salamat, aalis na ako. Paalam niya pagkatapos niyang makunan ito ng litrato at naglakad palayo. Habang si Eman naman nanginginig sa sobrang kaba. Pagkaalis ni Eman, nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Akala niya okay na ang lahat, pero nang makita niya ulit ito, parang bumalik ang lahat ng kanyang nararamdamang puot, galit, sama ng loob at pagmamahal. Ano ba kasing ginagawa ko sa lugar na ito? Nagkita tuloy tayo. Sana hindi ka nalang nagpakita. Sabi niya. Isinuot niya agad ang kanyang dalang sunglasses para hindi makita ng mga tao na umiiyak siya. Pag-uwi niya ng bahay, wala pa ang mga anak niya, kaya malayo siyang umiyak hanggang sa mapagod siya. Ano nangyari dyan sa mga mata mo, Emma? Bakit namamagayan? Tanong ng kaibigan na mapagbuksan niya ito ng pinto. Galing akong plaza at nakita ko doon ang tatay ng mga anak ko. Sagot niya. Ha? Anong sabi mo sa kanya? Tanong ni Ceres. Wala. Nagpanggap akong hindi siya kilala. Naiiling niyang sagot. Napakaliit ng mundo. Magtatagpo din ang landas nila ng mga bata. Bakit ka ba umiiyak? Mahal mo pa ba? Tanong nito. Hindi ko alam, Ceres. Tangi na sagot niya. Samantalang si Emma naman ay pagod na umuwi ng bahay. Parang hinigop lahat ng Emma ang lakas niya. Hindi niya kasi matanggap na nakalimutan na siya nito. Pero sa bagay, siya naman ang biglang nawala. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at maligo sana. Kaya lang hindi gumana ang kanyang shower. Kaya naisipan niya makigamit ng banyo sa mama niya. Ay salamat, hindi pala nakalak. Sabi niya saka itinulak ang pinto papasok. Dediretso na sana siya sa loob ng banyo na mapansing nakabukas ang drawer ng mama niya. Kaya nalapitan niya sana upang isara pero natigilan siya nang makita ang kanyang lumang cellphone na akala niya nawala. Bakit ito nandito? Nagtaka niyang sabi, saka kinuha ang cellphone, saka tinignan. Pero hindi naka-on, kaya binuksan pa niya. Nang tignan niya ay napapanganga na lang siya at napatulala. The text messages and missed calls came from Emma 25 years ago. Nag-uunahang tumulo ang luha niya na mabasa niya lahat ang mga mensahe nito. Pero isa lang na pagulo ng mundo niya ang nabasa niyang buntis ito at magkakaanak na silang dalawa. Kaya bigla siyang tumakbo palabas ng bahay at nagmaneho ng kotse pabalik sa plaza. I'm sorry, Emma. I didn't know. Sabi niya habang mahigpit na nakahawak ang kamay sa manubela. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisang maghanap. Nalilito siya at naguguluhan and he felt guilty about it. Habang si Emma naman ay papalabasan ng bahay ni Ceres dahil hapon at nakauwi na rin ang mga anak. Pagpasok niya sa loob ng bahay, tahimik pero narinig niyang parang may nag-uusap sa loob ng kwarto. Nakita ko si Papa sa isang restaurant. Nagkabanggaan pa kaming dalawa and I know it was him. Sabi ni Melinda na nagpapanganga sa kanya. Alam ng mga anak niya ang itsura ni Eman dahil pinakita niya ang pictures sa mga ito at kahit doon sa mama ng lalaki. And they know the story kaya inaasahan na niya ang ganitong bagay. Kaya hindi na siya magtataka dahil nasa iisang lugar na sila ngayon. Talaga?
Tapos, nagpakilala ka ba sa kanya? Alam na ba ito ni Mama? Tanong ni Mildred. Why would I do that? Hindi ko papangunahan ang desisyon ni Mama na ipakilala tayo dahil alam ko ang story nilang dalawa. Nagulat ako na makita siya. I want to hug him sa sobrang saya at hindi ko talaga napigilan na sambitin ang katagang papa. Emosyonal na sagot ni Melinda. What will his reaction after that? Tanong ni Maureen. Siyempre, confused dahil hindi naman niya alam. Paano niya malalaman kung iniwan naman niya si Mama noon? Sagot ni Melinda. May mga rason kung bakit nangyari ang ganong bagay. Hindi mo naman gagamutin ang isang tao kung walang sakit, di ba? Kaya they need to talk at pag-usapan kung ano ang nangyari noon para makamove on na ang tuluyan si Mama. Sabi ni Mildred. May sense ka rin palang kausap at saka bagay kang maging doktor at hindi engineer. Sambit pa man ni Maureen. Umiiyak habang tumatawa ng tahimik si Emma sa usapan ng mga anak. Samantalang si Emma naman nakahawak na lang sa kanyang ulo nang hindi makita si Emma sa plaza. Kaya nakatambay lang siya ngayon sa gilid ng daan sa loob ng kanyang kotse. Binalikan niya muli ang mga mensahe ni Emma para sa kanya at binasa lahat ang mga huli ay ang napakunot sa kanya ang noo. Nagpunta ako sa bahay niyo upang makausap ka pero ang mama mo lang ang nakaharap ko. Basa niya sa mensahe. But his mother didn't tell him about it before. Pero bakit? Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay upang kausapin ang mama niya. Sakto namang pagpasok niya sa loob ng bahay ay nasa sala ang kanyang mama. Saan ka ba galing, Eman? Tanong nito habang kumakain ng dessert. I saw my old phone in your drawer. Pero bakit sinabi mo, hindi mo nakita every time I asked you before? Nawala ba talaga ito o tinago mo? Tanong niya at nilapag ang bitbit na cellphone sa mesa. Hindi nakaimik ang mama niya. Natigalgal ito habang nakatingin sa kanya, kaya alam niyang nasa pool niya ang totoo. Kailangan bang pag-usapan pa natin yan? That's an old phone. Kibit balikat na sagot ng mama niya. Importante sa akin ito, Mama. Now tell me, bakit hindi mo din sinabi sa akin na nagpunta rito si Emma at hinanap ako? Dahil ba ayaw mo sa kanya para sa akin? Tanong niya. Napayo ko ang mama niya na halatang na-guilty. Oo, dahil gusto kong si Vanji ang makatuluyan mo. Sagot ng mama niya. Pero si Emma ang mahal ko, Mama. Siya ang buhay ko, pero sinira niyo yon. Galit na galit ako sa inyo, Mama. Sobra. Umiiyak niyang sambit. Wala na akong magagawa. Nangyari na ang lahat. Tanging nasabi ng mama niya. Kaya tumayo siya at lumabas ng bahay na walang paalam. Hahanapin niya si Emma. Di baling mapagod siya basta makita lang niya ito. Sinubukan niyang padalhan ito ng mensahe at tawagan pero hindi niya makontak. Ang naisip niya ay i-video call ito sa Instagram pero hindi rin naka-online kaya malapit na siyang mawala ng pag-asa. Hindi kita susukuan, Emma. Hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo nakatira. Mahal pa rin kita mula noon hanggang ngayon. Sabi niya. Inabot ng 1 buwan si Eman sa paghahanap at masyado na rin siyang atat na makita at makilala ang anak niya. Papasok siya sa isang restaurant ngayon doon sa huling napasukan niya na may nakabangga siya ng isang babae. Hello, I'm Melinda. Share na lang tayo ng upuan. Puno na kasi. Nakangiting sabi nito sa kanya at iginaya siya sa may sulok. Napangiti na lang din siya at ang gaan ng pakiramdam niya sa babaeng ito. Parang hinaplos ang kanyang puso. Sige, this place is your favorite, I think. Dahil nagkita na naman tayo. Nakangiti niyang tanong. Oo, tipid na sagot nito. May kasama ka? Ang dami mo yatang order? Tanong niya dahil may nakita pa siyang 2 empty plates. Meron, parating na sila. Sagot nito na palagi nakangiti. He remembered this kind of smile from someone. Nababalo na yata siya, pati sa ibang tao ay
nakikita niya ang katangian ni Emma. May ganyan din akong kamera, photographer ka? Tanong niya. Yes po, gaya ng papa ko. Nakangiting sagot nito at napatitig sa kanya. There's something in this woman's stares na parang may maraming gustong sabihin sa kanya. Late na ba kami? Narinig ni Eman na sabi ng isang boses, saka humila ng upuan at nagsabi na umupo. Nakatulala na lang siyang nakatingin sa dalawang dumating. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata dahil akala niya na nanaginip lamang siya, pero hindi. Triplets ang nandito sa harapan niya. Nagsimula nang maghulas ang mga mata ni Eman, parang gusto nang sumabog ang kanyang puso sa sobrang bigat. Kompleto na tayo, sabi ni Melinda. Hindi nakagalaw si Eman sa kinauupuan, nakatitig lang siya sa tatlo. Si Ate Maureen, yung eldest, at si Ate Mildred, ang middle, at ako naman ang bunso, saad ulit ni Melinda. Nakita niya si Mildred na tumutulo na ang luha nito habang nakatingin sa kanya. Kahit anong pigil ko na hindi umiyak sa harapan mo, Papa, ay hindi ko mapigilan. Maraming taon ka naming hindi nakasama. Mahal na mahal ka ni Mama Emma. Kahit iniwan mo siya ay apelyido mo pa rin ang dadala namin. Kilala namin si Lola at ipinagtabuyan niya si Mama noon na nabuntis pa siya. Sambit ni Mildred. Hindi nakasagot si Eman. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nag-uunahan tumulo ang kanyang mga luha. These triplets is his children with Emma. Ang sakit isipin na lumaki ang mga ito na hindi niya kasama at hindi niya naalagaan. Galit na galit siya sa mama niya sa ginawa nito sa pamilya niya. Ang galing, dito pa talaga tayo nag-iiyakan. Sagot ni Maureen habang tumatawa pero umiiyak. Tumayo si Eman at niyakap ang mga anak. I'm sorry. I'm very sorry, my princesses. Babawi ako sa inyo. Tangi na sabi niya habang niyakap ang tatlo. Maya-maya lang, kumalma na silang apat at dahan-dahan silang kumakain pagkatapos umiyak. Kailangan niyo mag-usap ni Mama. Gagawa kami ng paraan para makaharap kayo, nakangiting sabi ni Maureen. Salamat anak. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Hindi ko naman talaga siya iniwan. Sadyang may kontrabida lang talaga sa relasyon namin. Ang lola niyo pa. Naiiling niyang sagot. May pag-asa pa yata. At sa tingin ko, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi nakipagrelasyon si Mama mula noon. Kaya siguro, hinintay niya kayong bumalik. Nakakakilig yun, di ba? Nakangisi namang sabi ni Mildred. Ikaw talaga? Ang harot mo. Alam mo, Papa, itong si Mildred, lagi kong nasasabunutan dahil palagi ako maging proxy sa mga inindyan niyang date. Loka-loka talaga. Naiiling na sumbong ni Melinda na parang bata. Mapaniwala talaga yung mga lalaki kasi magkamukha naman kayo. Sagot niya. Oo nga, pero sa akin ay hindi uubray ang karutan niya, Papa. Dahil anong pilit niya sa akin ay hindi talaga ako papayag. Segunda naman ni Maureen. Napahalakhak na lang si Eman. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi nagalit ang mga ito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, parang ayaw bumangon si Emma sa kanyang higaan. Parang sobrang sama ng pakiramdam niya. Lalagnatin pa yata siya ngayon. Sinubukan niyang bumangon pero ang bigat ng ulo at katawan niya. Okay ka lang, Ma? Parang hindi yata kita nakita kanina. Tanong ni Melinda sa labas ng kwarto. Masama lang pakiramdam ko. Sagot niya. Lumabas ka na dyan. Hapon na ngayon. Nasabi kanina ni Ate Maureen, kakain daw tayo sa labas dahil sahod niya. Sabi nito. Later na lang pagdating ng ate mo. Sagot niya at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya lang bumukas ang pinto at pumasok si Melinda. Bumangon ka na, may dala akong pagkain at gamot. Inumin mo saka ka matulog ulit para pagdating ni ate ay okay ka na. Sabi ng anak at tinulungan siyang bumangon. Bandang gabi, bumuti na ang kanyang pakiramdam kaya makakasama na siya sa banding ng triplets. Napansin niyang masaya ang mga ito
Si Mildred ang nagmamaneho at sumisipol pa. Si Maureen naman ay nakangiti habang hawak ang cellphone nito. Parang may kachat. Nang tignan niya si Melinda ay masaya ang bukas ng mukha nito. Malaki ba ang partihan nitong mga kapatid mo sa sahod mo, Maureen? Tuwang-tuwa halatang masyado. Tanong niya. Wala mama, may sahod naman ang mga yan. Baka mag-aasawa na. Sagot ng anak. Wag na muna. Ayoko maiiwang mag-isa sa bahay. Naiiling niyang sambit. Kailan po kami gustong mag-asawa, mama? Kapag kaedad mo na kami, ganun. Hindi ka nga nag-asawa Sagot ni Mildred. Mahirap kalimutan ang first love. Bulong niya para hindi marinig ng mga anak. Ayos pala sabi ni Melinda. Tumahimik na lang siya dahil narinig pala ng bunso niya. Pagdating nila sa isang restaurant ay inakay siya ng 3 papasok sa loob. Tumigil nga kayo. Kulang na lang buhatin niyo ako. Huwag masyadong overacting. Natatawa niyang sita. Siyempre, mahal na mahal ka namin. Sabay na sagot ang 3. Pumasok sila sa isang extension na parte ng restaurant. Pero isang mesa lang ang nakita niya. Dito ba tayo? Tanong niya. Oo naman. Special Maupo ka muna rito at mag-o-order lang kami. Paalam ng mga ito. 3 talaga kayo o-order? May iwan ka rito, Melinda. Sagot niya. Sasama ako sa kanila, mama. Saglit lang kami. Nakangiting sabi ni Melinda. Saka hinalikan siya sa noo. Maya-maya lang, nagtaka siya kung bakit hindi pa bumabalik ang mga anak. Pero narinig niyang may papalapit kaya bigla siyang lumingon. Napanganga siya nang makitang si Emma nito na may bitbit na bouquet habang ang tamis ng ngiti na nakatingin sa kanya. Stay where you are, Emma. Mag-usap tayong dalawa. Magpapaliwanag lang ako tungkol sa nangyari noon. Sabi nito sa kanya na akmang aalis siya sa kinauupuan. Ang gwapo nito ngayon sa suot na long sleeve polo na puti kahit may edad na. May magbabago ba kung magpapaliwanag ka? Huli na ang lahat, matatanda na tayo. Sagot niya. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Kanyusi bagay pa rin naman tayo kahit may puti na ang mga buhok natin. Nakangiti nitong sabi paglapit sa kanya at binigay ang dala nitong bouquet. Para saan nitong bulaklak? Suhol sa pag-iiwan mo sa akin? Tanong niya. Hindi, dahil wala akong kasalanan noon. Itinago ni mama ang cellphone ko nang papaalis ako papuntang ibang bansa para sa trabaho kaya hindi ako nakapagpaalam sa'yo at hindi din niya sinabing nagpunta ka sa bahay. Nang makuha ko ang cellphone, doon ko nabasa lahat ang text mo at nakita ang missed calls. Buti na lang, hindi nasira yung SIM. Natatawa nitong sagot. Tapos, sabi niya. Kaya ayun, pagbalik ko rito, hinanap kita sa dati mong pinagtatrabahuan. Pero wala ka na raw doon. Pero lately lang, hinanap din kita dahil gusto kitang makausap at makita ang mga bata. Pero nakita kita kami doon sa restaurant. I think plinano nilang 3 yon at nagpakilala sila sa akin. Grabing iyakin namin doon. Sorry dahil wala ako nung mga panahong ipinagbuntis mo sila at ipinanganak. Naiiling na sagot ni Eman at hinawakan ang kanyang kamay. So ito, plano din ng mga bata? Tanong niya. Naisahan talaga siya at walang kamalay-malay. Nag-iisip pa nga siya kung paano sabihin kay Eman pero naunahan na siya sa bagay. Nasa tamang edad na naman ang mga batang iyon. Of course, gusto nilang magkaayos tayong 3 at makapagsimula muli. Mahal na mahal pa rin kita, Emma. Gusto ko kayong makasama ng mga bata. Sagot nito at nagpapaawa epek pa. Paano ang mama mo? Tanong niya. Hayaan mo na si mama, matanda na yun. Kahit anong gawin niya ay wala na siyang magagawa. Basta sabihin mo lang na mahal mo pa rin ako, ay magiging okay na ang lahat. Nakangiti nitong sagot. Nakatitig lang siya kay Eman at hindi alam ang isasagot pero gusto din naman niyang mabuo ang pamilya nila at mahal na mahal niya ito. I love you, Eman, sabi niya sa kaniyakap ang lalaki. Thank you.
I love you too, Emma. Sagot nito at niyakap din siya ng mahigpit. Saka naman nila narinig na may nagpapalakpakan sa kanang likuran at sumigaw pa. Yehey! Group hug! Narinig niya si Mildred at may mga katawan na agad na tumabing sa kanilang dalawa ni Eman at yumakap sa kanila. Sa mga sumunod na araw, sumama siya kay Eman na umuwi sa bahay nito dahil gusto niyang makita ang mama nito at sinama niya ang triplets dahil walang mga trabaho. Ang tahimik ni mama, nag-iisip pa siya kung ano ang sasabihin niya kapag nagkaharap na sila ulit ng kanyang biyanan. Pagbibiro ni Mildred. Habang tumatanda ay nagbabago ang ugali ng isang tao. Siyempre, nagbago na yung lola niyo. Sagot naman ni Eman at hinawakan ang kanyang kamay. Nasa front seat siya ngayon kasama ito at ang kanyang triplets nasa likuran. Pagdating nila sa bahay, pumasok na silang lahat sa loob. Ang nadatnan nila ang matanda na nakahiga sa sofa. Napangiti na lang si Emma dahil nawala na ang bagsik ng mukha nito. Halika rito, Emma. Payakap ako. Mahina nitong sabi sa kanya at dahan-dahang umupo. Lumapit naman siya rito at binigyan ng mahigpit na yakap ang matanda. Kamusta po kayo? Tanong niya. Okay lang, buhay pa rin. Sana mapatawad mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyong dalawa ni Eman. Hindi pa sana umabot sa ganito ang lahat, pero salamat dahil hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa akin. Sagot nito. Kalimutan na natin yon at magsimula tayo ng panibago. Nandito na ang triplets mong apo. Sabi niya at kumalas ng yakap sa matanda at pinalapit ang mga anak niya. Ang laki-laki ng mga apo ko. Patawarin niyo si Lola. Umiiyak na sambit ng matanda at niyakap ang mga apo. Mahal na mahal ka namin, Lola. Sabay na sagot ng mga ito at yumakap na rin sa kanya si Eman. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Eman at Emma. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.